Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. Mga katropa, isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo YouTube channel. So ngayong araw na to, pag-uusapan natin mga katropa, magkano nga ba ang budget na dapat ilaan ng isang magbababoy kung mag-aalaga ng baboy na patineng. Ibig sabihin, 18 weeks o 4 months o 120 days. So, pagkano ba kung makukonsume? Approximately, magkano ang ilalaan na pera and ilan yung makukonsume na pakain ng ating mga alagang baboy base sa current market price ngayong 2026. Himay-himayin natin yan mga katropa. Kung natin simulan, ito nga pala yung mga alaga natin mga katropa. So meron tayo ditong large white and meron naman tayo mga katropa na landrace dito sa kabila. So ito mga katropa ay pinapakain nga pala natin ng Pimig at Pigrolac. So ibig sabihin mga premium feeds, mga nangunguna at leading feeds yung pinapakain natin dito. Kasi nga nakita natin sa ibang mga magbababoy, talagang napakaganda ng resulta sa pangangatawan ng mga alagang baboy. Kaya naman mga katropa, nainganyo tayo na subukan ito sa ating baboyan at gusto natin mismo na makita sa ating mga mata kung ano nga kaya ang kahihinat na ng aking mga alagang baboy kung pakainin ko ng mga ganitong feeds and hanggang saan aabot ang kanilang timbang. So disclaimer lang mga katropa, hindi tayo binabayaran ng mga company na to, and sa atin kahit naman noon talagang nag-aalaga na tayo ng baboy and gusto lang talaga natin makita ano nga kaya yung magiging epekto, saan nga ba ako mas kikita. Gusto rin natin makita na yung kasiyahan na nadudulot yung pag-aalaga ng baboy, na nakikita mo na maganda yung pangangatawan ng yung mga alaga, bilugan, at saka yung nare-reach yung mga timbang na gusto at expected natin mga katropa. Bago tayo pumunta dun sa blackboard mga katropa para himay-himay natin yung mga gastos natin, pakainin muna natin itong mga alagang baboy natin. Na silang mga lalagyan mga katropa, and ang pinapakain na nga pala natin dito is half kilo bawat pakain, kasi 2 beses tayo nagpapakain sa loob ng isang araw. So ibig sabihin mga katropa, ito bimig is 1/4 kilo ang isang takal na pakain, and dito nga is sa bawat pakain umaga at hapon, half kilo yung nauubos na itong alaga natin. Dito naman tayo mga katropa sa Pigrolac natin. And dito nga, ito yung large white natin. So, dito na natin mga katropa pakainin. Kaya, and habang kumakain, takal ulit tayo ng isa para at least mag-eksaktong. Ayan. So, half kilo yung ration nila mga katropa. Mga katropa, ito na nga pala yung 30 days nila dito sa ating baboyan. And talagang nakita rin naman natin yung maganda na paglaki ng ating mga alagang baboy. Mga katropa, yung ating landrace, large white na baboy, at talagang bilugan na yung pangangatawan mga katropa. Talagang bawat kilos nito, rinig na rinig mo yung hampas ng kanyang katawan. And doon naman sa kabilang mga katropa, yung ating landrace naman. So habang kumakain sila mga katropa, mas maganda siguro is i-discuss na natin at i-share na sa iba nating mga katropa kung ano-ano nga ba yung pinagkakagastusan natin pagdating sa pakain sa ating mga alagang baboy. Talagang masisiba na kumain mga katropa. Ito ang kagandahan mga katropa, kahit na marami silang kumain and maganda rin yung dumi nila mga katropa, is hindi natin masyadong naamoy yung dumi nila. Ito mga katropa, hindi pa natin nalilinis yung dumi nila, pero nandyan lang, pero hindi natin naaamoy talaga. So siguro ito mga katropa yung advanced formula na itong mga feeds na to, na hindi masyadong maamoy sa kulungan yung dumi ng mga alagang baboy. Kahit dito mga katropa sa kabila, napansin nyo, nandun pa rin yung dumi, pero talagang halos walang naamoy dito sa kulungan natin mga katropa. So
So ito yung kagandahan ng paggamit na itong mga pakain sa baboy na to. Ewan ko lang sa ibang mga magbababoy mga katropa kung anong experience niyo. Pero dito sa akin, wala namang masyado tayong naaamoy mga katropa. And considering na dito tayo madalas nagtatambay sa ating babuyan. So mga katropa, excited na kayo na malaman kung ano nga ba yung mga pagkakagastosan natin sa 4 na buwan na pag-aalaga o 120 days na program pagdating sa mga alagang patining o patabaing baboy. So normally, yung iba, merong mga 18 weeks, 19 weeks program. Pero yung 18 weeks program, sapat na yun mga katropa para at least matapos yung program sa patining. Ibig sabihin nito, pagbilang natin ng 18 weeks mga katropa is at least naka 28 days o 35 days na yung mga alagang baboy bago tayo magbilang ng day 1 hanggang day 120. Ibig sabihin mga katropa is nawalay na yung mga baboy sa mga inihin and kumakain na sila, at least nasa last phase na sila ng pre-starter period. So yung iba kasi mga katropa nagbibilang is doon pa habang piglets pa, o ibig sabihin hindi pa nawawalay yung piglets doon sa kanilang inihin. So usually ibig sabihin nito, at least papalo rin talaga ng halos 5 months na pag-aalaga mga katropa. Which is yun naman talaga yung normal. Kahit kasi minsan, nagtataka yung iba, bakit 70 plus lang yung nare-reach ng mga alaga nilang baboy. So, hindi na nila binibilang yung dapat is nawalay muna yung mga baboy sa kanilang inahin. Na tayo magsimula. So meron tayong dalawang concept mga katropa. Isang bimig at isang large white. Bimig na kumakain ng kung saan ang baboy natin is landrace, and pigrulack naman kung saan large white yung baboy natin. So dito mga katropa, makikita ninyo na sa pre-starter, kung pakakainin natin ng isang sakong feeds na bimig, 1,483 ang bawat isang sako. Kung buo yan na 25 kilos. And pigrulack naman 1,460. Kung isang sako rin ulit na starter, 2,025 sa bimig, and pigrulack naman 1,970. By the way mga katropa, dito nga pala sa aming lugar, ito yung presyuhan. Sabi nila, nagbabago ang presyo ng mga feeds depende sa kung saang lugar. Sa ibang lugar siguro mas mababa, pero dito sa amin sa Bicol, ganito yung presyuhan sa market base na rin sa pag-canvas natin mga katropa. And pagdating naman sa grower mga katropa, 1,965 sa bimig and 1,770 sa pigrulack. And dahil nga dalawang sako yung gagamitin natin, so another 1,965 sa bimig and 1,770 naman sa pigrulack. Gumagamit tayo ng dalawang sako mga katropa para at least ma-hit natin yung target natin na at least tumungtong yan ng mga 90 kilos o 85 kilos and above hanggang 100 kilos and up. Ibig sabihin, mas maganda yung ganitong sistema para at least mas mataas yung target weight na ma-achieve natin. And gagamit rin tayo ng isang sako na finisher na 1,885 sa bimig and 1,750 rin sa pigrulack. Kaya naman mga katropa, suma total. Kapag binuo natin ito, halos 4 na sako at kalahati kasi nga yung pre-starter natin is 25 kilos lang naman yan. And ibig sabihin mga katropa, ang bawat isang sako is 50 kilos, pero considered as 1 na rin siya. Kaya suma total, 4 na sako, kalahati or 5 sako mga katropa. So isang sako ng pre-starter which is 25 kilo na considered as kalahating sako, and starter isang sako, 2 sako ng grower, and isang sako ng finisher. So suma total mga katropa is mas mataas ng 603 pesos ang pimig compared sa pigrulack. Kasi ibig sabihin nito, 9,323 ang total ng magagastos natin sa pakain sa mga alagang baboy kung pimig ang gagamitin natin mga katropa, and pigrulack naman 8,720. Ibig sabihin, buong-buo na yan mga katropa. Meron na tayong isang sako ng pre-starter, isang sako ng starter, 2 sako ng grower, at isang sako naman ng finisher. Sabihin lang nito mga katropa na etong 633 pesos na mas mataas sa pigrulack
nasa sa inyo na kung magde-decide kayo mga katropa. Basta tayo dito sa ating babuyan is ganito yung computation natin. I mean, mas maganda siguro mga katropa dun sa inyong lalawigan, depende sa kung magkano yung pricing. Kasi minsan pa iba-iba, depende sa kung saang region kayo na nandun. And depende rin sa supply chain nila o sa iba pang mga factor na maaaring makaapekto sa pricing ng mga feeds mga katropa. Ito na yung alaga natin at ito nga ayan. And ito pa yung isa, dire-diretso sa pagkain. Dito naman mga katropa, so far ang nagagastos pa lang natin dahil wala pa tayo sa grower stage na finisher. So far nakabili nga pala tayo mga katropas, halos ng 30 days na yung ating alagang baboy. Hindi pa ubos itong one sack ng starter mga katropa. Kaya ibig sabihin mga katropa, yung landrace natin at large white is nakakonsume sila ng tigpa 5 kilos na pre-starter, which is nabili natin sa ganitong presyuhan. So 316 sa landrace and 307 naman sa large white. And nagdagdag tayo ng another 3 kilos, kaya so matotal mga katropa, additional 189 sa landrace, 184.50 naman sa large white. Ibig sabihin 8 kilos yung na budget natin para dito sa pre-starter period nila at hindi natin totally naubos yung buong 25 kilos mga katropa. And dito naman sa starter period, ginawa natin to mga katropa additional 2 kilos for the time being and 3 kilos naman dun sa pre-starter para sa transition period natin. Ito yung 4 days kung saan na malapit na tayong magbago ng pakain and gradual yung change natin. Ibig sabihin, yung mixing natin mga katropa is unti-unti. 70-25, 50-50, then 70-25, then 100. Para makakatulong ito para hindi magtae yung ating mga alagang baboy. And yung 2 kilos mga katropa sa landrace is umabot nga ng 87.5 dahil nabili natin 43.75. And sa large white naman is 85 pesos kasi nabili natin 40 pesos and 50 centavos ang per kilo. And after nyan, bumili tayo ng tig-isang sako ng starter. So, yung bimig mga katropa, nabili nga natin ng 2,025 para sa landrace natin and 1,970 naman para sa large white, yung pigrulac. So, suma total, ang gastos na natin sa pakain sa mga alagang baboy at day 30 ng pag-aalaga ng patining na baboy is 2,618.35 para sa landrace natin na kumakain ng bimig and sa large white naman 2,547 na kumakain naman ng pigrulac. So ibig sabihin 71.25 yung difference ng gastos o budget sa pakain nila mga katropa. So matotal ito yung update dito sa ating baboyan mga katropa. Mga katropa, yung mga manok naman dito, 45 days chicken. So ito na, talagang magaganda na rin mga katropa yung resulta ng pag-aalaga natin ng mga manok sisiw. So maganda yung resulta. By the way mga katropa, naubos na rin, papaubos na rin nga pala nila yung nabili natin na 2 kilo na feeds para sa para dito sa mga sisiw na nagsimula sila mga katropa day 3 pero ngayon is day 8 na plus 3, so ika 11 days na nila mga katropa. Actually yung pagbili natin dito medyo maliliit talaga sila pero ngayon talagang nakita natin yung pagbabago sa kanilang mga pangangatawan and super healthy at talagang masisigla itong mga sisiw natin mga katropa and super happy tayo. Mga katropa, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo Ko YouTube channel. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at umasenso. Hanggang sa muli, marami pong salamat. Paalam.